Hello! Magandang hapon po. Taking video po tayo ngayon ulit. Kadarating ko lang, galing ako sa labas. Pinick up ko yung bago kong pugo. Dahil tumawag nga sa akin yung isang araw at saka kahapon na magaling na raw yung aking pugo. Kinonfine ko ng 1 week. Kasi kung dadalhin ko siya kasama ng mga dalawa niyang kaibigan, kapatid, baka kasi hindi mabuhay dito kasi hindi naman ako magaling mag-alaga ng mga may sakit na mga pets, 'di ba? So ang ginawa ko, kinonfine ko muna siya ng 1 week doon. Tapos ayun, tumawag sa akin, magaling na raw yung sugat dito. Pinick up ko kanina. Nag-enjoy na rin ako kasi bumili ako ng bago kong tanim. Bumili ako ng luya, yung malaking ganyan. Yan ang pantanim. Maliit pa naman siya. Ganyan pa lang siya kalaki. Pero tinanong ko kung gaano kalaki ang magiging bunga niya pag nabuhay siya. Mga ganyan daw kalaki. Woo! Pararamihin ko yun. Tsaka bumili rin ako ng bagong okra, dalawa. Kasi natapakan ko yung isa na murder ko. Kalilinis ko, hindi ako mapalagay talaga. Ganyan ako, basta mga baby pa sila, maya't maya sinisili ko yung aking mga tanim, aking mga alaga. Pag malaki na sila, pinababayaan ko na sila dahil alam ko matatag na yung mga ugat nila, kaya na nilang mabuhay, hindi na sila mamamatay. Basta tubig-tubig na lang, tsaka konting vitamins, linis lang yung paligid nila, ganun lang. Hanggat baby yan, na hindi pa lumalaki ng ganyan, kikita nyo ba yung kamay ko? Saan ba yan? Yung isa ganyan, diba? Yung isa ganun. Ganyan na lang para makita nyo. Mga ganyan kalaki. Talagang hindi ko sila nilulubayan ng mata ko. Parang anak, hindi pa naman po ako nakapanganak. Hindi pa naman po ako naging mami. Pero dahil ganun nga yung mga naririnig ko sa mga kapatid ko, ganun nga. Ang baby pa sila, hindi ko talaga sila nilulubayan hanggang hindi pa matatag yung mga ugat nila. Pag yung malaki na silang ganyan, yung ganyan kalaki, ayan, iwanan ko na sila yan. Dilig-diligan ko na lang yan. Tapos, uuwi naman ngayon ako sa Pilipinas. Siguradong buhay na yan sila. Ayun nga, na-pick up ko yung aking isang pugo, bumili ako ng bagong luya, bumili ako ng luya, hindi pala bago, bumili ako ng bagong tanim. Yung ang bago ko, tanim is yung luya, tapos bumili ako ng bagong tanim na okra. Ayan na, naitanim ko na sila. Tapos, ano pa ba yung mga pinamili ko? Kasi nga, pag ganito kasing mga season na, masipag na akong magluluto. Bumili rin ako ng mga gagamitin ko sa aking mga cupcakes, sa aking mga pound bread, sa aking mga bread ba, yung mga tinatinapay, mga cake na yan. Bumili rin ako ng mga pansahog sa kanila. Ang init ngayon, grabe. Grabing init. Kasi Friday ngayon, medyo marami-rami sasakyan sa labas. Bukas, walang masyadong sasakyan sa karsada, pero marami naman tao sa mga home centers, supermarket, department stores. Nagagala pa rin ako kasi ano ko yun gala days ko yun Fridays, Saturday, and Sundays is my gala days. Ito. Kaya, ayun, enjoy talaga ako. Lagi naman ganun na enjoy. Kasi from Monday to Friday, actually, from Monday to Friday po kasi, yan ang aking, yung mga ginagawa ko, alam naman po ninyo yung aking ginagawa, di po ba? Yung mga ginagawa ko, mula Lunes hanggang Friday yun. Ngayon, pag Saturday and Sunday, kapag, feel ko rin pag Friday na maggumala, o kaya katulad kanina, pinick up ko yung bago kong alaga, kahit Friday aalis ako. Pero actually from Monday to Friday, ano yun, gawain ko yun sa aking mga racket. yung aking mga sabon-sabon, yung mga kunos-kunos. Hindi ang kunos-kunos yung aking negosyo. Mga produkto ko po, no. Yun. At tapos yun nga po. Ano pa nga ba yung natin? Ang init, grabe. Medyo inaantok-antok nga ako Ito, antok-antok ako.
sa pagod at saka sa init, grabe. Kaya yun, tapos, maya maya, bala kong lutuin is yung pound bread. Yun, lalagyan ko siya ng mga iba't ibang halo, yan. Yun nga, hindi nga ako nakapagtanghalian, kumain ako ng croquette. Yun, isang croquette, tubig, yung ice cream. Yun. Okay naman na. Kasi mamayang gabi, spaghetti naman ako yan. Tapos, sayang nga eh. Kung halimbawang itong built-in camera ko, pwede naman siyang gamitin. Kaya nga lang, baka, halimbawa ko inilagay ko dyan sa kung saan saan, mabagsak naman yung camera ko. Alam po ba ninyong pangatlo ko na to? Pang-apat na. Pang-apat. Kanina naman, bago ako umalis, nagluto ako ng cheese puto. Niluto ko. Mga merienda yan eh. Tapos, ano pa nga ba? Ayun lang. Ngayon, naantok kasi ako. Pero yung pagod, ang init, nakaramdam ako grabe ng antok. Grabe ang init ngayong araw na to. What a wonderful day. TGIF. Tapos nga po yun. And then, bukas, mga sa Lunes ko na aasikasuhin yung mga dapat kong ihulog. And then, ano pa nga? Mainit. Sinili ko yung mga pinamili ko. Tapos, wag yun nga, bumili ako ng season na rin kasi rito sa lugar ko ng ng milon tsak pakwan. Ayokong bumili ng isang buong ganyan kasi hindi ko naman makakain yan. Katulad nung nakaraang linggo, bumili ako ng pakwan. Ganyan. Kumain ako ng nakaraang araw. Nalamigan siguro yung sikmura ko. Nasusuka-suka ako. Kaya, bumili ako ng pakwang, kalahati lang. Bumili ako ng milong, kalahati lang din. Total, matagal naman yun eh. Kung kailan ko lang, pag natakam lang ba ako, hindi naman sa gusto kong maya-maya kumain. Para bang, syempre kapag wala ka ng ginagawa, katulad yan minsan, hindi ako nagsasalita, parang nalulungkot yung bunganga ko eh, kailangan meron kasalpak. Kaya bumili ako ng mga, ng chichirya kanina. Yun nga po. And then, sa susunod, ano pa nga bang mga gusto kong ipakita sa inyo? Kasi minsan, kapag nag-i-enjoy na ako sa ginagawa ko, nawawala na sa isip kong ipakita sa inyo. Katulad yan, halimbawa, kapag nakasuot na ako ng guantes, tinatamad na ako gubarin. Gusto ko dire-diretso na yung trabaho ko. Para matapos ulit yung gano'n. Kasi baka may makalimutan ko. Gano'n ako. Kaya ang ginagawa ko, yung imbes na mabidyo ko para pakita sa inyo, nalilimutan ko. Kasi baka makalimutan ko naman yung dapat gawin sa talaga mismo. Kaya nga, unti-unti dapat meron akong video yung hindi built-in tinatamad akong hanapin. Kaya baka bumili na lang ako ng bago. And then, kasi minsan, nagluto ako ng puto kanina, yung cheese puto. Umigay ako. Ayun, pwede nang gawing almusal, diba, snack yan, snack sa gabi. Mamaya, magluluto naman ako bukas ng mga cookies, ng mga, ng mga iba't ibang pagkain ba. Mas masarap talaga po kasi yung ikaw ang nagluto. Hindi naman din masama yung bibili ka. Kaya nga lang, kung medyo masipag-sipag ka rin lang naman, magluto
magluluto ka na lang ng sarili mo. Kung matyaga-tyaga ka din po, masipag ka na, matyaga ka pa, gawin mo na lang. Kasi mas makakatipid ka. Unang-unang higit sa lahat, makakatipid ka. At saka, maisusunod mo yung gusto mong lasa. Okay din naman yung bibili ka. Kasi katulad yan, marami tayong mga kababayan dito sa Japan na masisipag, matsatsagang magluto ng mga tinapay natin, pagkain natin. Bili po kayo sa kanila. Ako kasi, bibili ako lang naman kasi ang kakain. Kaya nga lagi kong nire-request sa kanila. Konti lang okay na sa akin kahit yung presyong yun, ang ibigay mo sa akin, basta wag mo kong bigyan ng marami. Kasi mas nanghihinayang akong itapon kesa sa yung hangarin ko yung dami ng halaga ng presyo nila Hindi po sa akin. Tama na po sa akin yung bigyan mo ko ng kahit na konti, kahit na yung presyong yon hindi sapat doon sa dami. Okay na sa akin. Ang mahalaga, makakain ako. Kesa naman hindi ko maubos, maitatapon ko lang, 'di ba? Karami-rami ng mga bata sa Pilipinas na hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo, Africa, yung mga developed countries, 'di ba? Na hindi nakakakain. Ang sama-sama ko naman kung gano'n, itatapon ko maya-maya. Kaya okay na sa akin na konti lang makakain, matikman ko lang ulit dahil sa bikit minsan. O kaya, kesa naman magluto ako ng marami, hindi ko naman lahat makakain. Alangan namang pilitin kong kainin, maubos, nakakasawa rin naman po. Kaya minsan bumibili ako, nire-request ko sa kanila, konti lang, wag ninyong damihan kasi itatapon ko, ako lang ang kakain. Nahihiya naman din sila sa akin minsan, dinadamihan talaga nila. Kaya ang ginagawa ko, hindi nila muna ako bibili sa kanila. Kasi ganun din naman, nahihiya sila sa akin, nangihinayang naman din ako. Ayun. Kaya magluto na lang tayo sarili natin. Yung mga katulad ng mga paborito ko kasing pagkain, yung mga ginataan. Yung kasi ang kinalakihan ko, ginataan, isda, mga gulay. Mas gusto ko 'yan. Kaysa mga karne, kumakain din naman po ako ng mga karne, baboy. Pero sa kalagayan ko ngayon, iniiwasan ko munang kumain ng gulay. Ay hindi pala gulay, ng mga karne. Ang fish nga medyo limit-limit pa ng konti. Yung karne po ang medyo iniiwas-iwasan ko munang kumain dahil sa kalusugan ko. Pero nung nakaraang araw, kailan ba yan? Nung last week, bumili ako ng steak dahil ang sarap-sarap tingnan ng steak. Nagluto rin naman ako. Pero mas gusto ko yung mga gulay kagaya ng mga ginataang gabi, ginataang sari-saring gulay, ginataang langka, mga ginataang kalabasa. paborito ko yan. Kasi yun ang kinalakihan naman, ginataang puso ng saging. Kasi yan ang kinalakihan namin pagkain. Kasi nung araw kasi, libre lang naman yung puso ng saging, di ba? Tapos ang nyug mura lang naman, di ba? Meron ka lang naman kasing daing o kaya bagoong isda, bagoong alamang, sibuyas bawang, luya. Meron ka ng ulam, di ba? Kaya yan ang nakasanayan namin pagkain, pinakain sa amin ng mga gulang. Kaya alam niyo, kaming magkakapatid, hindi sa pagmamayabang, magaganda ang mga kalusugan namin, maliban na lang doon sa manang sakit kagaya ng hika. Pero ang hika naman po kasi, habang lumalaki ka, naman po yan, gumagaling. Kaya nung kami magsipaglakihan nawala rin naman yun. Dahil siguro sa panahon yun noon, maalikabok naman kasi noon ng Pilipinas, di po ba? Tapos, yun nga, gulay, Tsaka ang tatay ko rin kasi noon, ang tatay rin namin, mga magulang namin, hindi rin po mahilig sa karne. Kaya, kagandahan noon, namana namin yung ganong ugali. Hindi kami mahilig sa karne. Minsan-minsan lang po kami kumain ng mga karne, manok. Kasi nung maliliit kami, ang tatay ko mahilig mag-alaga ng manok. Pero maniniwala po ba kayo na ang tatay ko nag-aalaga ng manok para sa pakain niya sa mga anak niya?
Pero ang tatay ko hindi kumakain ng manok, ng alaga niyang manok. Pero yung binibiling manok, kumakain siya. Pero yung siya ang nagpalaki, siya ang nagpakain, siya ang nag-alaga. Ah, yung basta yung baby pa lang, nalagaan niya na hanggang sa lumaki. Tapos, it's time na para kainin. Hindi siya po kumakain. Hindi po siya kumakain ng inalagaan niyang mga hayop. Nag-alaga lang daw po siya para ipakain, para may makain kami. Yun po ang katirin ng tatay ko. Hindi siya kumakain. Humihigop lang po siya ng sabaw. Halimbawa yung may gulay. Yung gulay kakainin niya, pero yung mismong inalagaan niyang hayop, hindi siya kumakain. Parang namana namin sa magulang namin. Kaya yung alaga kong pugo, yung itlog hindi kumakain-kain. Para bang hindi kayang kainin ng sikmura ko. Hindi kaya ng konsensya ko kasi biruin mo, baby pa lang inalagaan ko, tapos para bang hindi talaga hindi ko maipaliwanag kung bakit. May ganun kasi namana namin sa tatay namin yun. Yun ang tatay ko kasi, yung ganun. Mag-aalaga lang daw siya ng mga manok, baboy, para may makain kami. Pero siya hindi kakain pag kinatay na. Yun po, namana namin. Mabait tatay ko, mananay ko rin mabait po. Nakita naman niya sa itsura ko. Hindi, joke lang po yung joke. Pero mabait po talaga mga magulang ko. Kahit na pagtanong niyo sa Muntinlupa, kasi matagal na kami sa Muntinlupa eh. Nasa 60 years na po kami diyan. Kaya isa po kami sa matagal. Kaya maaaring ang Domingo po kasi matagal, makilala rin naman po diyan sa Muntinlupa. Hindi nga lang kasing kilala ng mga talagang urig-urig talaga. Yung mga urig po, kilala kami. Kagaya na ng mga Argana, Arsiaga, Navarro, ay yung mga yan, kilala po kami. Domingo. Pagtanong sa Muntinlupa National High School nga, wala na yung dating principal doon. Yung dating principal na napakatagal niya nagserbisyo dyan sa Muntinlupa National High School, si Balbagyo. Kilalang-kilala yung pinsan ko. Kasi yung pinsan ko dyan naging valedictorian. At saka, kilala yung pamangking ko, valedictorian din po dyan. Yung pamangking ko, ayun, IT na po siya ngayon. Valedictorian po dyan sa Muntinlupa. Kung kayo taga Muntinlupa, hello, taga Muntinlupa! Basta yung 4 years ago na gumraduate sa high school, hindi, mahigit na. Yung pilot section, isa doon yung pamangking ko. Tapos yung pinsan ko, matagal na yun. Valedictorian din po dyan. Hello! Opo. Joke lang po yun. Pero totoo po yun, valedictorian po yung diyan. Yung kamag-anak ko. Yun na po, kaya sa Muntinlupa, hindi ko alam kung pang ilang kami matagal dyan. Pero matagal na po kami sa Muntinlupa. More than 60 years na kami dyan. So, yung mga nakakakilala sa amin, kagaya ng mga matatagal na rin dyan, mga Argana, Arsiaga, Navarro, sino pa? Yung mga, yun po kilala ko, Argana, Arsiaga, Navarro, kasi kapitbahay po namin yan. Tagle, yes, yung mga Tagle, barkada. Malapit sa nanay ko yung mga Tagle. Tapos yung mga Arsiaga, kapitbahay namin, malapit din po sa amin. Yung mga Argana, yung Arganang isang pamangkinan dati, nung pang mayor, malapit din po sa amin yun. Hello! Sige po. Ayun po, tapos, ano pa ba nga, ikukwento ko sa inyo. And then, gusto ko ipakita sa inyo yung mga ginagawa ako, lalo pag summer. Pag summer po dito sa Japan, napakasaya ko. Kasi ang dami kong activities. Katulad yung paborito kong outdoor. Nagluluto talaga ako dyan sa labas. Talagang ninanamnam ko yung pamumuhay namin noong araw. Kasi noong araw naman kasi, kumpara ngayon, mas masarap naman yung buhay ng mga mahihirap noong araw kaysa buhay ng mga mahihirap ngayon. Noong araw, kahit mahirap ka, mahigit pa sa 3 araw nakakakain naman.
mas masarap ang buhay ng mga mahihirap noon sa buhay ng mga mahihirap ngayon. Yun lang po ang masasabi ko. Yun, gusto kong nagluluto sa labas, yung outdoor lifestyle, yung ganyan. Talagang ninanamnam ko yun. Ako, luto ako dyan. Kapag lalo na pag season ng mga gulay ko, yung harvesting na ng mga gulay ko, nako, magluluto ako dyan. Ginataang halo-halo. Kaya nga nung araw, kukwento ko rin po sa inyo, ako po yata ang unang nagpauso na magtinda ng pagkain sa internet. Dito sa Japan, ha? Dito sa Japan. Nagawa ko po yon sa Timog Forum. Ako po ang nagsimula. Hanggang sa marami na nagayahan. Kasi, nakuha ko rin naman po yun minsan kasi ako, noong nagsisimula pa lang magkaroon ng interest sa internet, sa kakagala ko sa internet, meron ako isang restaurant na nakita. Restaurant, chef naman po talaga siya, chef. No? Na, sabi niya gano'n, pwede kayong umorder, basta email ninyo ako. Pero hindi po yun area dito, bandang US or Europe po yata yun. Dun, oo. Tapos sabi ko, magandang idea to, try ko nga. Kasi no, 'di ba nakakatakot magtinda ng pagkain sa internet kasi baka mamaya malason yung tao. Yung siyempre mamaya magkasakit, kung anong mangyari, kailangan talaga ng professional, kailangan malinis talaga yung pagkain. Sabi kong ganon, pinag-aralan ko naman kung paano magiging safe yung pagkain ititinda, yung mga lutong pagkain na ititinda. Pinag-aralan ko naman po talaga yun. And then, nag-try ako sa Timog Forum. Aba, nag-click! Nag-click, biruin ninyo, nagtatrabaho pa ako nun, ha. So, yung mga gulay na yun, sarili ko rin tanim. Kasi sa sobrang dami kong gulay, hindi ko na malaman. Nangihinayang naman ako itapon. Hindi ko naman pwedeng kainin lahat yan. Araw-araw nakakasawa din. Sabi ko, paano ko ba ito magagamit itong mga gulay na to? Pinamimigay ko naman din. Tamad naman din ako maghatid-hatid sa akin. Tamad din naman silang pumunta rito sa akin para kumuha. So, ang ginawa ko, nang mamit ko yung Timog Forum, nag-try ako. Aba, nag-click. Nag-click ka mo talaga, biruin mo. Nung unang tinda kong, nung first day kong pagtitinda sa Timog Forum, maniwala kayo, hindi. Kumita ako ng mahigit isang lapad, isang araw lang yun, isang araw. Tapos, inulit ko ulit, kumita na naman ako. Kaya ang ginawa ko, Saturday and Sunday ko na lang ginagawa yung pagtitinda ko. Kasi, naapektuhan yung talagang trabaho ko sa araw. Kaya tuwing Lunes, uma-absent ako. Natatakot naman ako, baka mamaya matanggal ako sa trabaho. Di ba? Di ba? Walang kahit dahilanan. Ang ginawa ko, Saturday and Sunday. 10 order lang. Nilimit ko yung 10 order. Nagawa ko naman. Kaya nga lang, alam po ba ninyo, inaabot na ako ng gabi, ng 7 o'clock. Pag-deliver, paspas. Yung, naman namin dito, yung delivery, yung, namin, tawag to, Kuroneko, yung Yamato, hanggang 8 o'clock naman po siya, pas. Kahit na yung, yung oras ka talagang, limit na. Sabi ko, kaya pag uwi ko ng bahay, minsan hindi ako naliligo. So, sobrang pagod, mas gusto kong matulog na. Naranasan ko yun. Pero, sulit naman, kasi kumikita talaga ako, sa totoo lang. Tinigil ko na lang yun, dahil, kasi baka mamaya maapektuhan yung pinaka-main job ko. Hindi naman tayo sigurado doon sa pagtitinda sa pagkain na yun, di ba? Nagkaroon pa ngayon ng problema doon sa Timog dahil yung mga nagtitinda ng yung mga products, mas naapektuhan dahil inaantay nila yung magtitinda ng pagkain. Yung lutong pagkain. Nagkaroon ng konting problema yun sa loob ng Timog Forum. Pinagbawal. Pinagbawal nila. Hindi naman po ako na yun. Kasi may gumaya ng iba. Kasi nagpahinga na ako dahil napagod ako. Talagang medyo nagpahinga ako dahil yung main job ko naapektuhan, mahirap na ako, Pinagbawal yun. Ang daming mga, doon, maraming nagtanong-tanong, yung mga, kesyo bawal yun, kailangan kumuha ka pa ng lisensya, kailangan mag-aral ka, mapa-approve mo yan dito sa Japan, yung mga ganun ba? Actually, ang, ko naman yun,
natutuhan ko kasi, kaya ako naglakas ang loob na magtinda. Pinag-aralan ko rin po yun. Yung, galing din naman po